Aminado mang may krisis sa langis, hindi energy lockdown ang sagot sa problemang ito. Ayon kay Senate Committee Chair Win Gatchalian. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Tutol si Senator Win Gatchalian sa ala COVID-19 lockdown sa gitna ng krisis sa langis. Hihinto raw kasi ang buong ekonomiya at marami ang mawawala ng trabaho. Ang kailangan lang naman natin ma-extend yung number of days in terms of inventory. Wala tayong problema sa trabaho, wala tayong problema sa health concern. Ang problema natin, paano natin ma-stretch o mapahaba yung number of days natin in terms of inventory. Una ng pinasinungalingan ng Malacanang ang umano'y fake news na kumalat kamakailan. Isang announcement na magkaka-energy lockdown simula April 20. Sinabi sa fake advisory na kailangang maghanda ang publiko ng power banks, solar equipment, mga kandila at lamp, kasama na rin ang pagkain. Kamakailan lang ay siniguro ng Iran sa Foreign Affairs Department ang safe passage ng Philippine-flagged vessels sa Strait of Hormuz. Hindi inaasahan ni Gatchalian ang pagbaba agad ng presyo ng langis kasunod nito, pero ang mahalaga raw ay may constant supply tayo. Sa huling monitoring, nasa humigit kumulang 47 days ang supply ng bansa sa diesel, 57 days sa gasoline at 33 days naman sa LPG. Sabi ni Gatchalian, kailangan natin ng firm commitment pagdating sa oil supply ng bansa kasunod ng mga araw na ito. Nagsumiti na si Gatchalian ng initial report sa Malacanang, kaugnay ng kanyang mga rekomendasyon pagdating sa economic impact ng oil crisis at hinihintay pa ang sagot ng palasyo sa ngayon. Isa sa mga pinag-aaralan ng kampo ng senador, ang transition ng bansa sa electric vehicles. Balak niyang maghain ng panukalang may non-fiscal incentives gaya ng interest-free loans kapag bibili ng EVs at walang toll kapag gagamit nito. Yan ay para maengganyo ang publiko na lumipat na sa EV dahil nasa 70 to 80% daw ng ating imported petroleum na pupunta sa transportation. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Hindi raw apektado ng giyera sa Iran na ang supply ng kuryente sa Pilipinas ayon kay Senator Win Gatchalian. Siniguro na raw ito ng Energy Regulatory Commission sa Senado. Bagamat sa pool ang presyo dahil sa international prices, hinihikayat na rin nila ang ERC na huwag isabay ang taas presyo sa kuryente sa jumbo oil price hikes. Ang kuryente natin 50% coal, 30% renewable energy, 20% gas, no? Yung gas natin, portion of that nanggagaling sa Middle East, pero pwede naman palitan yan ng coal or palitan rin ng gas galing ng Australia. So, ang kagandahan ng ating electricity, mga kuryente natin, hindi epektado ng gulo sa Middle East. Ang epektado lang sa kuryente natin presyo. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.